Nino, at saka Edwin, at saka Sydney, at saka Arnold. Ngayon lang ako nakakita ng pamilya na Mayo 12 pa lang, isang malmal na baka na naroon sa Soledad. Puro litsong baka, umaga pa lang, panalo na kami, panalo na kami, panalo na kami. Oh, baby. De, may mga litrato ang pinadala sa akin, yung mga nagpuntahan doon. Panalo na raw sila, panalo na raw sila. Pagdating ng gabi, uwian na. Ibigay nyo na ika kay Mayor Tupeng ito. Bigay mo na ika kay Mayor ganito. Wala na, iyakan na. Eye bags na lahat. Sarado ang mga mata. Kasi nga, punong-puno ng kapalaluan. Yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos eh. Hindi puro pera lahat eh. 5,000 piso ang ginastos nila kada putante. Tayo, wala tayong ganung pera. Hindi naman tayo po pwede ng 5,000 mo. Ibig sabihin po ba, ibig sabihin po ba nun, Kong Jay, binilang na yung kite, hindi pa namimisay itlog? Oo ba, no. 11 pa lang ng gabi, nagbabanda na ron, nagsasayaw yung hari ng kadiliman. Victory, Victory Joe. Hindi pala sila si Joe. Sila pala si Anas. Hindi pala sila si Victory Joe. Alam mo, si Joe, natalo rin ng Vietnam. Si Joe, natalo rin ng Afghanistan. Yung Ruso, natalo rin ng Afghanistan. Yung, hirap. Yung Ruso, natalo rin ng Hapon. Hindi pwede puro pera, utak, baby. Utak, ginagamit yan. Hindi basta-basta lang yan. Kamukha nitong puro pang pagsira nila ng ating mga tulay. Isipin mo, buhat ng Baglando at Nona, dinatan ni Ria na sira. Yung lahat ng karsada, buhat sa Bungabong, hanggang doon sa Parayan, hanggang buhat sa Dingalan. Bagay, hindi area district ng Dingalan, pero buhat sa Gabaldon, Laor, papuntang Palayan, buhat sa Laor, papuntang Santa Rosa. Lahat na yan, sira ang daan. Sira ang mga tulay. Alam mo ba, nung nakaraang Miyerkules, nag-meeting ang Public Works and Highways. At isa sa pinakamalaking problema nila, ang overloading na nangyayari kung kaya't lahat ng mga ipinagawa ni RIA, puros highway standard, 3,500 PSI. Ano ibig sabihin ng 3,500 PSI, Arnold? Ilang tonelada ang dapat lang dumaan sa 3,500 PSI? Yung kasing 3,500 PSI, yun yung strength ng concrete eh. So, ang kailangan lang talagang dumaan doon is nasa maximum 18 tons lang dapat. Pagka ganun lang. Ilan? 18. 18 tons. 1.8. 18. Kasi yung loading system natin na ginagamit, parehas naman doon sa sa pag din ng tulay eh. Ang una kasi na design load capacity ng mga tulay na ginamit natin is MS-18 eh. MS-18 na standard. So, sa MS-18, ang katumbas halos nun is yun nasa, ang sanga yung standard natin, ang katumbas nun, nasa HS20, HS20-44. At naibago na siya sa HL93. So, yung HL93, medyo tumaas ng konti dahil laging 3 combination loading system siya. At ang capacity sa palagay ko, ang nakalagay ko sa design, 3 axle lang. 3 axle truck lang ang po pwedeng dumaan sa ganung loading. So, bawat isang axle may bigat na, yung front axle mo, 45
kilonewton, and then yung dalawa naman sa dulo is 135. Yung sa likod. Sa likod, is 135 kilonewton. So halos 180 kilonewton lang siya. Pag kinonvert natin siya sa tonelada, halos almost 40 tons na. ang kailangan Lagpas na dumaan doon sa gano'n na maximum yun. Maximum. So, lagi na tandaan sa design, 3-axle lang. 3-axle lang yung 3-axle. specify sa design na 3-axle tandem load lang ang pwedeng gamitin. So, ngayon ilan na? 4. Ang dami na ng mga double I-beam na mga truck na dumadaan doon. So, ilang axle yun pag napansin natin. So, Kaya tataas talagang pa nung kanilang overloading talaga. So, para maliwanag, Sir Engineer Arnold, yung isang tonelada, ilang kilos yan? Para malinawan lang yung ating mga kababayan. 1,000 kilogram yung isang tons. So, 1,000 kilogram. So, ibig sabihin kung pumapatak na 40 tons, di 40,000. 40,000 kilos. So, ganun kabigat. Yung loading capacity lang ng ating mga kalsada, ilan? 18 maximum. 18 tons. So, dapat 18,000 kilos lang. So, mabigat talaga. Sobra-sobra. Kung lalagyan ba natin, Engineer Arnold, ng weighing station, yung paikot ng boundary ng Nueva Ecija, mangyayari kaya yun? Lahat ng entry point, Opo, going pwede to naman, Nueva Ecija. pwede naman pagka Gugustuhin. Oo. Hindi kasi 'di ba sa pagkakaalam ko inaanuhan din 'yan eh. Dumadaan din sa mga resolusyon sa ganun na kung maglalagay ka ng mga weighing scale. So Kagaya ng ginawa sa Tarlac, oo, pwede pagka diba, meron silang sa Pampanga meron din. na lahat ng ganyan, sobrang timbang ina-unload. Doon sa dati meron tayo dito sa may highway, dito sa may Sumakap. sa may Acropolis yata 'yon. Acropolis. Yung sa DPWH. DPWH. Para kasi malimitahan talaga yung pumapasok doon sa mga kalsada natin. Kailangan talaga merong ganyan. May weighing scale. So kawawa kasi yung bawat LGU na dadaanan ng mga overloaded eh. Hindi, at Isipin saka, mo yung resource. Sir Doc Nino, actually, standard yung pinagawa mong kalsada. Ibig sabihin, fit siya talaga na daanan. Kaya lang, yung mga dadaan, over naman doon sa required para doon sa kalsada na yun. Kaya, hindi lang yung manghihinayang ka Manghihinayang ka talaga dahil pera ng bayan. Taong bayan. Tapos masisira pa ulit-ulit, pera ulit ng bayan. So sa halip na i-divert o Sa ibang project. napupunta pa sa ibang proyekto na pakikinabangan ng ating mga kababayan yung proyekto ulit na yun, ay natututok lang lagi doon sa paggawa at pag-maintain nitong mga kalsada na to na hindi naman kagagawan ng tricycle, hindi naman kagagawan ng maliliit na four wheels, hindi naman kagagawan ng mga maliliit na truck na pasok doon sa kapasidad ng kalsada na yun. Kung hindi kagagawan ng mga naglalakihang mga truck na talagang kitang-kita naman natin sa kalsada. Attorney Edwin, di ba meron tayong Republic Act 8794 regarding sa overloading? Sino ba ang kailangan magpatupad nito? Yun bang munisipalidad o yung lalawigan? Doc Nino, unang-una yung DPWH. Sila yung mandated na proteksyonan against overloading yung ating mga kalsada. Pero meron tayong mga tinatawag na city and provincial roads. Okay. So, pwede rin naman na yung local government unit, yung pamahalang lungsod, pamahalang bayan, o yung lalawigan, mag-enact o gumawa ng kanilang sariling ordinansa na nagmamanda na magkaroon ng weighing stations doon sa kanilang mga kalsada. Boundary. Oo, pwede Doc Nino na maging yung LGU ay magkaroon ng weighing scale para na maproteksyonan yung kanyang mga kalsada na ang ipinapagawa, sabi nga ni Doc Gio, pera ng mamamayan. At kung tutuusin, kung titingnan mo yung tungkulin ng isang LGU na isulong ang interes at kapakanan ng kanyang mamamayan, talagang ang natatamang hakbang, Doc Gio, Doc Nino, ay yung magkaroon ng mga weighing stations para naman hindi masayang yung pera ng LGU na galing naman talaga sa mga constituents at sa mga mamamayan niya. Sayang kasi yung pera kung sabi nga ni Doc Gio, ulit-ulit mong ipagagawa
yung kalsada na tama naman yung yung specification ng kalsada mo eh. Ang problema lang, maraming dumaraan na lagpas do sa allowed Allowable. na limit. At pupunta tayo doon sa tanong ngayon, Engineer Arnold, ano ba yung mga above limit na mga sasakyan na madalas dumadaan doon sa mga kalsada natin na nagiging dahilan ng pagkasira ng mga kalsada natin na mas maaga? Unang-una din talaga yung mga bato't buhangin. Gaano kabigat ang specific gravity ng bato at saka buhangin. Halos nasa ano yan. Yung isang dump truck ba na puno ng bato't buhangin, gano'n na ang timbang? Depende kasi, Doc, ninyo sa laki ng truck din eh. Pagka yung mga, pag sinabi natin na halimbawa, yung volume, by volume kasi Volume, yun eh. Kung ano yung length, width, tsaka height niya. Yung height, yung height. Kukumpitin mo yun yung volume Iba nun. nag-extend pa. Volume nun. So, kung ilalabas na volume nun, depende din sa karga niya. Yan. Ayan, yung ganyan. Kung ang karga naman niya is, karga niya, bato o kaya buhangin, i-multiply mo yung volume niya doon sa specific gravity ng bato at buhangin, which is nasa 2,400 kg yata, which is 2,400 kg per cubic meter. Per cubic meter. So, yun na yung magiging bigat niya. 2,000. Imagine mo, kung 2,000 tubig siya, halimbawa, ganun din, kung tubig naman siya, kung tubig yung karga niya, multiply mo naman sa 1,000 So, depende kilogram sa per karga cubic yan, meter. no? Yun naman ang magiging bigat. Doon dadaan doon sa, depende kasi doon sa Load. Sa load. Sa Kung load. anong klase yung load. Load. Bawat type ng load natin, may May kanya-kanyang specific gravity. Doon mo malaman, yung talagang kung totoong bigat niya. Kung simento, Nako. Pagka boss semento, 2,400 ang weight ng semento Semento. per kilogram. Per cubic meter, 2,400. So kung bakal naman siya is sa 7,800 Mas or mabigat 6. yung Mas mabigat bakal. yung bakal. sa bakal, sa ganyang malaking truck, ilang tonelada na yan? Sa ganyan boss kalaki, mas kung ang karga niyan bato o kaya buhangin, bakal yan. mas papatak ng 80 pataas yan, 80 pataas ang bigat. Tonelada. Tonelada. Kung kamukha ng transformer dito, Yung boss, bakal yun. Yeah. So, ayan, nasira yan, ano, bakal yung karga niya, tsaka ilang axle. Ilang axle yan? Apakadami. Boss, isang axle kaya mag-handle ng nasa... Sinangin mo yung axle niya. Ayan Oh. isang axle yan, kaya mag-handle ng mahigit 100 kilonewton Yung isang axle 120 hanggang 140 yung isang axle. Ilang Ito, axle? ilang tonelada to? Dahil yung axle nito, nung umihila, nung umihila, 10-wheeler. Pagkatapos yung trailer, Nasa 200 4. tonelada yan. Tapos sa susunod pa, may 4 na axle pa. 8. Meron pa nakapasok. 11 11 axles. Pati harapan. O times 140. Oh. Ilang tonelada yan? Nasa 200 boss mahigit yan. Oh. Kita mo, hahayaan nila dumaan doon sa kalye na pinaghirapan ng kabanatuan. Pagkatapos, puro bato, buhangin, puro ganyan. Siyempre, for protection na natin yung ating pinagawa. Sinira pa nga nila. Yun ang problema Kaya, ito hindi ito titigil Hindi na ito matitigil. At ngayon nga, ang sabi sa akin nung kaparian, nadidinig na nila ng todo. Kumukha nga yung mga tiga-palayan na gusto kong makakusel ng palayan, gusto kong gisingin yung kanilang mga kalooban dito. Hindi ko nababanggitin yung mga pangalan dahil nagte-text sa akin. Kita ho nyo, pagdating ho ng alas 9 hanggang alas 1 ng madaling araw, ang dumadaan ho sa inyo, papunta ro sa Cebu Bridge na kakasira lang. Ang dumadaan ho sa inyo, ipakikita ni Francis kung ano itsura na nakuna ng Google Earth Google Earth ito ho, dumadaan pati sa Emilio Vergara Highway. Eto ho yan
Ayan, truck po ng batot buhangin yan. Oh, ayan. Ilang axle? Kung mga 150 toneladas lang, meron yan. Ilang axle yan? 6. Pagkatapos yung trailer pa. Oh. Oh, Ilan baby, tonelada haba. yan? Kapag ka po gabi, mga alas 10 ng gabi, papalalim ang gabi, makikita niyo yung mga truck niya na tumatakbo doon sa Vergara Highway. At sa tunog pa lang nung makina nila, alam mong hirap na hirap yung truck para makausad. Nakatersera lang. Yan, Ganun. attorney, kung Jay, yung laki na yan, nasa 100 yan, nasa 100 tonelada. Dahil nasa, ano yan nasa 40 cubic meter ang karga niyan. Hindi baba sa 40 cubic meter. So, 40 times 2,500, 2,400. So, yun ang bigat niya. Oh. Almost 100 tons. Ipakita na natin ngayon yung pinoproblema ng taong bayan, yung bagong tulay at saka yung lumang tulay ng Valdefuente Bridge na ipinorward ko kahapon pa kay kay District Engineer Panaligan, kay John Ganyas, Engineer John Ganyas. Ayan. Ayan, ang luma. Hindi na nga mapadaanan daanan. Nagkakabutas na. Yan ang lumang tulay, yung mas mababa. Oh, pinakunan natin ngayon. Pagkatapos, yung bagong tulay ha, ipakikita natin yung bagong tulay. Ipakikita yung bagong tulay. Ito na yung bagong tulay. Bago. Siyempre, sa laki nung pinadadaan na batot buhangin na kinikita na napakalaki na kaya nakakapagbigay ng 5,000 piso. Oh, baby. July 5 yan eh. Makikita mo ngayon yung hirap kaya nagkakaroon ng failure. Dahil kasi tayo, pagka nagpagawa tayo ng tulay, tayo sa kabalatuhan, talagang matibay. Mauubos yung tibay mo. Pagka yan padadaanan mo ng 100 tonelada o 120 o 150 tonelada. Kaya nga yung sa Cabotex, ang hirap sa Cabotex, Tony Edwin at saka Tony Villar, pati yung bakal na tulay na dinisign ng Yan. District Engineer. Yun. Ayan, bago yan tulay na yan. Dapat gawin na kagad yan. Dahil nga talagang hindi kakayanin. Sa tulay, ang dapat yan, 6,000 PSI. Di ba, Arnold? Opo, yun po yung design natin. 6,000 PSI yung sa mga ginagawa natin mga bagong tulay. Mula dito sa Pero Kapitid, tayo, ng gear pagka there. tayo nagsimento, maaabot tayo ng 8,000 PSI. Ito, public works, susunod lang yan doon sa 6,000 PSI. Pagka naman ang dumaan, pagka laki-laking mga truck, sobra na. Ang mangyayari rin, ang pakikita ang susunod, yung mangyayari sa Wawa Bridge, sa Pangasinan, yung sa Cagayan, mamaya, pakikita natin. At yung mga nagsasalta doon sa TV48 na pare pa naman at saka assessor na may lupa ron na kinamkam doon sa Public Works and Highways. Kaya hindi maituloy-tuloy ng maayos dyan sa papunta sa Mayapyap. Puro na lang panluloko eh. Ayan, kita mo. Yan tuloy na yan.
Ilang tonelada yung truck na yan, Arnold? Ayun. Nasa 80 din po yung tulay na yun. Yung kung ang karga noon bato, sigurado nasa 80 pa, 80 pataas. Doon sa Cagayan. Pakita mo yung Cagayan. Kita mo ang nangyari sa Cagayan. Yan. Ayon sa 100 investigation yan, 100 tonelada daw yung mahigit yung dumaan na bato. 6 lang yung, hindi, 8 yung axle. Ano? 8 axle. Yung dumadaan sa atin, 11 ang axle. Sa atin, hindi lang labing sa Tony Edwin. Nakita mo yung dumaan na NPC. Yun nga yun. Na yun, baka lang na transformer. Yes po. yun nga, Opo. yun, yun. Trailer parang 16 na gulong yung tractor head 10 yung gulong. Ilang axle meron? Di po ba nasiraan nga po yung truck sa bigat nung sakay-sakay niya? Hindi naman sasakay sa ganun klaseng sasakyan yun kung magaan yung sakay niya. Hindi sa ganun kadaming axle. Nakakapanghinayang. Bago yung tulay, walang pagmamahal sa ginagawa. Kaya ganun ang nangyayari. Kung meron lang tayo nung sapang bato, nung baldis, nung platero, nung lahat na yun, gagawa pa raw ng tulay, hindi naman marunong gumawa ng tulay. Yung baldis hanggang ngayon, hindi pa mayari yan kakapiranggot na tulay. Sila nagpagawa nun. Pinagagawa raw nila yun. Walang nangyayari. Ganun na lang ba? Puro pagtitiis na lang ang tigakabanatuan? Puro boboto nyo dahil kasi kayo nakikinabang sa bato't buhangin. Hindi man lang nyo maisip na meron tayong kapitbahay na kawawa, na sila kailangan nila ng hirap sila Ganun lang kasimple.